Gusto kong itanong sa iyo ang isang bagay na naiisip nating lahat. Bakit sila mayaman at bakit tayo, kahit nagtatrabaho ng gusto, hindi? Hindi ko itinatanong ito para mamahiya. Tinatanong ko ito dahil may sagot. At ang sagot ay maaaring sagot na hindi mo inaasahan. Ayon sa Forbes, pag pinagsama-sama daw natin ang buong yaman ng top 50 richest Filipinos, umaabot ito sa total na 86 billion US dollars or 4.9 trillion pesos. Tumaas ito ng 6% mula sa 80.8 billion US dollars noong 2024. Maaaring maliit ang porsyento ng pagtaas pero taon-taon patuloy itong lumalaki. Halos 17% ng national income natin ay nanggagaling sa kanila na kung tawagin natin ay the top 1%ers. Habang ang bottom 50%ers na mga ordinaryong kumikita kahit na pagsama-samahin pa ay nasa 14% lamang ng ating national income. Naiintindihan mo ba yon? Ang 1% ng mga Pilipino ay mas malaki ang kita nila kaysa sa 50% ng mga Pilipino. At ang nakakatakot na tanong ay, bakit? Mas matyaga ba sila? Hindi naman. Mas matalino ba sila? Hindi lagi. Mas mapalad ba sila? Well, minsan. Pero after studying the wealthy, Filipino at global, may isa akong natuklasan. The rich don't think differently because they have money. They have money because they think differently. At ang pinaka-importanting bagay, kayang-kaya rin nating gawin ang mga ito. At ngayon, ibubunyag ko sa iyo ang 7 sekreto ng mga mayayaman. Hindi para mainggit ka, kundi para matuto, kundi para magamit mo. Ako si Captain Chris Cervantes, dating seafarer, ngayon ay financial planner at kasama mo sa paggawa ng tunay na kayamanan. Simulan natin. Planadong buhay sa kardinal buhay, laging may gabay, hindi ka mawawala. Ito ang pinakamalaking mental shift na kailangan mong gawin ngayon. Most people have one relationship with money. They work, they get paid. Tapos uulitin hanggang mag-retire o hanggang hindi na kaya ng katawan. Ang mga mayayaman ay may ibang relasyon sa pera. Ordinary people work for money. The wealthy build system where money works for them. Ang high net worth individuals ay kumikita ng average na $924,000 per year. Pero 2/3 ng kita nila ay napupunta sa investment. At eto pa, 89% ng mga mayayaman ay kumikita mula sa investment, 45% from their business. Bukod sa sweldo nila, hindi lang iisa ang kita, hindi lang isang trabaho, maraming sistema, maraming pinanggagalingan ang kanilang kita. At 95% ng mga mahihirap, iisa lang ang pinagkukunan ng kita. Iisang trabaho, iisang sweldo, iisang hanap buhay. At kapag nawala yon, wala na. At dahil iisa lang ang source ng income, ito ang galawan. Income, gastos, repeat. Income, gastos, repeat. While ang mga mayayaman kapag kumita, they pay themselves first, then mag-i-invest sa mga asset na kumikita at mag-i-invest pa more. Ang pagkakaiba, ang isa ay gumagamit ng income para tustusan ng lifestyle, ang isa naman ay ginagamit ang income para makabili ng mga asset na siyang magtutustos ng kanilang lifestyle. Ito ang tinatawag nating pay yourself first. Pero mas malalim ang ibig sabihin niyan. Hindi lang ito pagtitipid, ito ay pagbili ng mga bagay na kumikita para sa'yo like dividend stocks, rental properties, business equity, UITFs, REITs, BUL, side hustles. Ang layunin ay simple. Darating ang araw na mas magtatrabaho ang pera mo kaysa sa katawan mo. Kaya ito ang gawin mo. Sa susunod na sweldo, bago gumastos, iset aside muna ang minimum 20%. Itanong sa sarili, kumikita ba ang pera ko habang natutulog ako? Kung hindi, simulan mo na ngayon. Mag-open ng investment account, UITF, mutual fund, REIT or investment fund. Ngayong linggo gawin mo yan. Noong seaman pa ako, ito ang isa sa pinaka-nakakatakot na na-realize ko. Malaki ang kita namin sa barko, pero lahat ng ito ay nanggagaling sa isang kontrata, isang sampa na uri ng income. Isang sign-off lang tapos lahat.
At yun ang pinakamapanganib na kondisyon ng financial life mo. At dito ka magtataka na magandang pag-isipan mo. 65% ng mga millionaires ay may tatlong income streams bago pa man sila yumaman. Hindi sila yumaman muna bago nagdagdag ng income, nagdagdag muna sila ng income kaya sila yumaman. At ang average income sources ng mga millionaires sa ngayon, 7 sources of income. Hindi kailangang sabay-sabay simulan, hindi overnight, pa isa-isang dagdag, dahan-dahan over time. Ito ang typical income streams ng mga mayayaman. Earned income, profit income, interest income, dividend income, rental income, capital gains, royalty income. Ilan sa mga yan ang meron ka? 1, 2, 3? Yan ang sukatan ng iyong financial security. Para sa mga OFWs at seafarers na nanonood neto, pakinggan mo ito. Ang pag-abroad ay hindi forever. Ang kontrata ay hindi forever. Ang lakas ng katawan natin ay hindi forever. Ngunit ang pera na pinalalago mo sa maraming sources, yun ang forever. Kaya eto ang gawin mo. Ilista ang lahat ng iyong kasalukuyang income streams. Be honest with yourself. I-identify kung aling karagdagang stream ang pinaka-possible para sa iyo ngayon. Mag-start ng small. Dividend stocks, REIT, freelance, gigs, or online selling. Kahit isa muna. And then ang target, 2 streams within 12 months, 3 within 24 months, consistent progress lang. Let me tell you this honestly, walang hiya-hiya. Ang pinakamalaking pagkakaiba ng mindset ng mga mayayaman at ng karaniwang tao ay ito. Rich people buy assets first, then assets pay for the lifestyle. Ordinary people buy lifestyle first, then wonder why they can't buy wealth. 90% ng mga millionaires ay may real estate. May pag-aari silang lupa, buildings o property. At ang pinaka-interesting, ang paggastos ng mga mayayaman ay tumitigil ng pagtaas kapag umaabot na sa certain level. Ibig sabihin, habang lumalaki ang income nila, hindi sila tuloy-tuloy sa pag-upgrade ng lifestyle. While ang karamihan, patuloy na hinahabol ang lifestyle inflation. Kapag lumaki ang kita, lumalaki rin ang gastos. Ang mayayaman ay nire-reverse nila ang process na ito. Pag kumita sila, they buy asset first and that assets generate income and that income buys lifestyle. At ang result, lumalaki ang asset base, lumalaki rin ang passive income at nag-e-expand ang kanilang freedom. Simpleng test na pwede mong gawin. Does this purchase put money in my pocket or take money out? If it takes money out, then it's a liability kahit maganda pa ang dating neto. Cellphone, liability. Kotse, liability. Well, depende sa gamit. REITs, asset. Rental property, asset. Dividend stocks, asset. Business, asset. Gusto mo rin bang yumaman? Ito ang gawin mo. Gawin ang asset audit. Ilista ang lahat ng pag-aari mo. Ilan ang kumikita sa mga ito. Sa susunod na may malaking purchase, tanungin, asset ba ito o liability? At sa bawat bonus o windfall, 70% ilagay mo sa asset bago mo ipambili ng lifestyle. And long-term goals, ang lifestyle mo ay dapat binabayaran ng asset mo, hindi ng sweldo mo. Isa ito sa pinaka hindi kapanipaniwalang distinction na mayayaman at ng ordinaryong tao. At hindi ito tungkol sa talino, hindi ito tungkol sa diskarte, ito ay tungkol sa time horizon. Ayon sa Wealth Americans Financial Time Horizon 2025 survey, ang mga mayayamang Amerikano ay nangangailangan ng $4.1 million to retire comfortably. At kung gusto nilang makapag-iwan ng pamana, iniisip nilang magkaroon ng at least $6.3 million. At para mangyari ito, ang mga average millionaires ay nag-i-invest ng at least 25% ng kanilang kita para sa retirement consistently, not occasionally. Millionaires are optimists. At yun ang dahilan kung bakit mas nakakaranas sila ng mas malaking chance to become successful. Most people, they overestimate what they can do in 1 year and underestimate what they can do in 10 years. Ang karaniwang tanong ng ordinaryong tao, magkano ang makukuha ko ngayong buwan?
Ito pa, madalas na tanong ng iba sa akin, Sir Chris, pag nag-open ako ng investment ngayon, magkano yan next year? At pwede ko bang kunin yan next year? Ang mayayaman, iba ang tanong nila. Magkano ito after 10 years, after 20 years? At ang simpleng pagkakaiba ng tanong na yon ay nagpapabago ng nagiging resulta ng buhay nila. At ganito kaimportante ang epekto ng compounding. Imaginein mo na lang kung nag-i-invest ka monthly ng 5,000 pesos na kayang kumita ng average 8%, ang epekto neto in 5 years, magiging 367,000 pesos siya. Ang ininvest mo lang ay 300,000. In 10 years, 914,000. You invested only 600,000 pesos. While pag 20 years, aabot siya ng 2.9 million na ang ininvest mo lang ay 1.2 million. After 30 years, 7.4 million na ang ininvest mo lang ay 1.8 million pesos. Imagine, yung nag-invest ng 1.8 million total in 30 years ay kumita ng compounding interest of 5.6 million. Ito ang sikreto ng tagumpay ng mga mayayaman. Patience plus consistency plus time. Ang problema, ang itinuturo sa atin ng social media ay dapat lahat ng makita mo ngayon online, dapat meron ako niyan, now na. Or else magiging less than ako. Kaya ang effect, instant food, instant delivery, instant result, instant satisfaction, instant ilong, instant ganda. Pero ang tunay na kayamanan, hindi ito instant. True wealth is something you stay close to, take care of, and patiently endure for. Kaya mula ngayon, ito ang gawin mo. Sumulat ng iyong 10-year financial vision. Ano ang gusto mo mangyari in 2035? I-automate ang monthly investment para hindi kailangan ng daily decision making. At huwag tignan ng portfolio araw-araw. Check quarterly lang kasi emotional checking is equal to panic selling. And pang-apat, tandaan, the biggest danger in investing is exiting when you should be staying. Ito ang pinaka-underrated na sikreto ng mga mayayaman at ito rin ang pinakamalaking pagkakaiba sa kung paano sila gumagastos versus sa karaniwang tao. Kapag may ekstrang pera ang mayaman, self-improvement, books, courses, mentorship, experiences. In fact, 88% ng mga millionaires ay nagbabasa ng 30 minutes or more every day. Hindi entertainment, hindi social media, self-education. Oh, by the way, if you want to learn more from me, I suggest that you read my books, Financial Planning for the Fast-Changing World, Seed Money, Life Begins, Odyssey of Wealth and Legacy. Available ang mga ito sa National Bookstore, Fully Book, or Lazada. Si Warren Buffett, isa sa pinakamatagumpay na investor sa kasaysayan, ay gumugugol ng 80% ng kanyang araw sa pagbabasa. Tanong ko sa iyo, magkano ang ginagastos mo sa pagdidevelop mo ng iyong sarili kada buwan? Kasi ito ang isa sa pinakamalinaw na pattern ng mga mayayaman. Your income rarely exceeds your personal growth for very long. The person you become determines the wealth you can handle. So, invest in becoming more valuable and the money follows. Hindi ito abstract, may peso value ito. Ang taong gumagastos ng 5,000 pesos sa isang course na nagpapataas ng income ng 10,000 pesos kada buwan, ang return niyan ay 2,400% sa isang taon. Walang stocks, walang bond or property na magbibigay ng ganyang return. Kasi ang pinakamataas na asset return in the world ay hindi financial. Erase your own skills, intelligence, and knowledge. Kaya ito ang gawin mo. Mag-commit ng 30 minutes daily for self-education, books, podcast, or course na may kinalaman sa iyong career or finances. Mag-budget ng 5 to 10% ng income para sa self-investment, courses, books, mentorship, or networking. Sundan ang mga taong gusto mong maging. Not the one who shows off wealth, but the one who shows the process. At every learning opportunity, ask yourself, will this improve my earning capacity? Ito ang pinaka-controversial na sekreto at maaaring pinaka-importanteng maririnig mo. Kung sino ang mukhang mayaman sa social media, madalas hindi sila ang talagang mayaman. So, who is truly rich? Madalas hindi mo sila kilala.
Hindi sila sikat, hindi sila viral because truly wealthy people are too busy building wealth to show it off. 60% ng mga millionaires nakatira sa bahay na hindi luxurious. Inilalagay ang 25% ng kanilang pera sa cash equivalents, hindi sa luxury items. Hindi nagpapalit ng kotse bawat taon. This is what sets them apart. They know how to ask the right question. Instead of asking, will this purchase make me look good? They will ask, will this increase my net worth? Instead of asking, should I upgrade my lifestyle now? They will ask, are my assets already enough for that? Instead of asking, ano ang sasabihin ng iba sa akin? They will ask, ano ang mangyayari sa financial future ko? Instead of saying, deserve ko ito, nagpagod naman ako, they will say, investment ba ito o validation lang? At ito ang pinakamasakit na katotohanan tungkol sa social media era. Ang nagpapakita ng kayamanan sa Instagram, TikTok at Facebook, marami sa kanila ay mas maraming utang kaysa sa assets. At ang mga totoong mayaman, busy sila, tahimik, walang oras para mag-flex kasi abala sila sa pagpaparami pa ng kayamanan. Don't chase looking rich, build being rich. Don't chase the image, build the foundation. Because the best wealth is quiet, is stable, intentional, and doesn't need a filter. Kaya ito ang gawin mo. I-audit ang sariling gastos. Ilan ang para sa genuinely useful things versus para sa image. I-unfollow ang mga accounts na nagpe-pressure sa'yo na gumastos para sa approval. Bago bumili ng mahal na bagay, tanungin, para ba ito sa akin o para sa perception ng iba? I-celebrate ang milestones ng wealth building, hindi lifestyle upgrade. Ang 100,000 investment account ay mas worth celebrating kaysa sa bagong gadget. Now, I will reveal the most unbelievable secret of the wealthy, and this will lower your excitement. Kasi hindi ito sexy, hindi ito viral, hindi ito exciting. Pero ito ang totoong foundation ng lahat ng mga mayayamang nakikita mo. The biggest wealth secret is consistency. Hindi genius, hindi maging swerte, hindi perfect timing, consistency. Sa ginawang research ng Tom Curley study sa 233 na mga milyonaryo, ang habit daw ng mga ito ay they save consistently, not occasionally. They invest consistently, not when the market is perfect. They learn consistently. 88% nagbabasa ng more than 30 minutes daily. Nearly 50% gumigising ng 3 oras ahead bago magtrabaho. Yan ang daily discipline nila. 51% ng mga millionaires nagsisimula ng kanilang wealth building with low-risk, consistent ventures. None of them had one single master stroke that made them rich overnight. None of them found the magic formula that is not available to everyone else. Lahat sila ay ginawa lang ang tama paulit-ulit sa mahabang panahon. The formula for true wealth, the right habits times repeated consistently times over a long period is equal to true wealth. Hindi yung the right habits times done once times over a long period is equal to just luck. Not the right habits times done inconsistently or sometimes yes, sometimes no. Yun ang tinatawag nating average result. Consistency is what connects all 6 secrets you learn today. Walang silbi ang asset kung hindi consistent sa pagbili. Multiple stream of income are useless if you are not consistent in taking care of them. Walang silbi ang self-improvement kung hindi consistent ang pag-aaral. Ito ang magandang balita para sa lahat. Hindi kailangan ng talino para maging consistent. You don't need to start big. Kailangan mo lang ng tamang direksyon at ng willingness na ipagpatuloy ang nasimulan at ginagawa mo ng maganda. Kaya ito ang gawin mo. Pumili ng isang financial habit na gagawin mo araw-araw o buwan-buwan at i-commit ng 12 months. I-track ang progress mo. Ang nakikita mong pagbabago ay magbibigay ng motivation to continue. Huwag subukang i-perfect, i-consistent lang. Ang okay na ginagawa consistently ay mas matindi kaysa perfect na ginagawang minsan-minsan lang. During the hard days, remember, wealth builders do not stop. They simply adjust their direction. Mga kaplanadong buhay, after years of studying wealth,
both in the Filipino and global context. And after countless conversation with successful people, isang bagay lang ang natuklasan ko na napakasimple, but extremely difficult to accept. The secret of the rich is not hidden. It is available to everyone. The real challenge is not discovering the secret. It is living it consistently long enough. Again, the 7 secrets that you learn today. Secret number 1, they make their money work. Number 2, they build 7 income streams. Number 3, they buy assets first. Number 4, they build over decades. Number 5, they invest in themselves even before investing in the stock market. Number 6, they do not look for what appears wealthy. And number 7, the deepest secret, consistency. Pero sa totoo lang, hindi mo naman kailangang gawin ang 7 ito ng sabay-sabay. Just pick one, basta't gawin ng maayos. Then do it consistently. Then improve. The wealthy are not always smarter than everyone else. Hindi sila palaging swerte sa buhay, but they manage money differently. Iba silang mag-isip, iba rin ang kanilang galawan. And if you learn to do what they do and apply it consistently, your future can change too. Don't chase looking rich. Instead, build wealth. Stop chasing easy money. Instead, build lasting wealth. And always choose planadong buhay. Tandaan, maunlad ang pamumuhay sa planadong buhay. Kardinal